toast and a cup of tea. Milk and cereal, fruit so sweet. Let's all sit down and eat. Time to eat. Yum, yum, yum. Hello again guys, welcome again sa YouTube channel, Elmer Deseri TV. Maraming salamat po muli sa patuloy niyong pagsuporta sa aming YouTube channel. Dahil po sa inyo, patuloy na malayo ang naabot ng ating channel. So, ito yun po, utang na loob namin sa ating mga subscribers. So, ito po sila sa ating linggong ito. So ngayon, maghahatid na naman po tayo ng isang recipe na bidang-bida sa mga handaan at sa mga okasyong pampamilya o mga gatherings na talaga namang hinahanap lagi, at ito rin yung laging pinapaluto sa amin. Ito yung ating kaldereta. So ang ating kaldereta, yung ating lulutuin ay pork kaldereta na may cheese siya. So eto, meron tayo ditong pork. So kabibili ko lang nito. Hindi pa natin natatanggal. Kapag nagkakaldereta ako, ang ginagawa ko, laman lang siya. So, tatanggalin natin yung mga taba nito. At laman lang ating kakalderetahin. So, ating mga gulay, meron tayo ditong carrots. Meron din tayong bell pepper. At ang ating patatas. So, ang panggisa natin, kailangan natin ng sibuyas at bawang. Kailangan din natin ng ating mantika para sa ating pagigisa. So, sa ating marination, kailangan natin ng ground black pepper, ang ating soy sauce, ang ating tomato sauce. Sa kaunting sipa, kailangan natin ng chili powder. So, meron din tayo ditong tomato paste. At ang hindi mawawalang rekado nito ang ating pickles. So, ito siya. Dalawang klase ang ating pickles dito. Meron tayo dito yung pickles dito na nabibili. Ito yung tawag dito ay pickle jerkin. So, ito ay gagamitin din natin. So, ito naman yung ating pickles na kilala natin sa Pilipinas. So, para mas masarap at cheesy ang ating kaldereta, kailangan dito natin ng maraming cheese. So, ito. At sa kaldereta, hindi mawawala ang liver spread. So, meron tayo ditong liver spread. At dagdag sarap ang ating condensed milk. So, kailangan din natin ng chickpea, ating green peas. So, kailangan din natin ng peanut butter. So, ito siya. Pampataba ng lasa ng ating kaldereta. At dagdag pampalambot ang ating red wine. So, nagbibigay din ito ng sarap sa ating kaldereta. So, simulan natin. Ihanda muna natin ang ating forks. Tatanggalin natin yung kanyang taba. So, ito na ang ating na-render na laman sa ating karne kanina ang pinakita ko sa inyo. Bali, ito ay 1.8 kilos ang ating na-render doon. Out of 3.5 kilos, ito lang nakiha natin na magandang pangkaldereta. So, kung kayo naman ay nagtitipid, pwede yun isama yung taba niya. Ang ating gagawin na yun, laman lang, kasi hindi na ang ginagawa namin laging laman, at yun din ang pinapaluto lagi sa amin. So, handa natin ang sibuyas at bawang. So, unahin natin ating bawang. Yung bawang natin, hahatiin natin. So, gagamit tayo ng tig-4. Yung 4 na una, para sa ating marination, at yung susunod na 4 ay para sa ating pagigisa. Sakto lang pala to eh. May labis ang isa, isama natin. Kasi mas madaming bawang to, madaming sibuyas, mas mabango, masarap siya. So, durugin lang natin para madali natin talupan. Kumatas na rin yung kanyang juice. Bango ng bawang. Lalo na ito yung native na bawang natin. Hirap lang talupan nun. Tsaka wala dito sa amin. So, ito ang ating bawang. Gayatin lang natin siya ng panggisa. So, sa panggisa, kahit anong gayat niya. So, sunod natin itong sibuyas. So, parang katulad din sa bawang, kalahati din ito ang gagamitin natin sa pag-marinade natin, at yung kalahati sa ating pagigisa. So, isang malaking sibuyas ang ating gagamitin para mabango siya. So, ngayon, marinade natin itong ating karne. So, lagay natin ang ating toyo. Ating tomato ketchup, paminta, at yung kalahati ng ating bawang.
kalahati ng sibuyas. So haluin lang natin siya. So para sa mas masarap nating pork caldereta, overnight natin itong marinade. So ang gagawin natin dito ay 30 minutes lang. So habang naghahanda tayo ng ating mga gulay, marinade natin siya. Let aside lang natin siya sa ating fridge para mas mabilis ang kanyang marination. So tulad ng sabi ko, for best result, overnight siya. So ito, okay na to. Set aside lang natin. So ngayon, talupan na natin itong ating mga gulay. Unahin natin ang ating carrots. So mura lang carrots dito. Kaya tatlong malalaki ang ating gamitin. Yung gulay naman, bukod sa flavor niyang ini-add sa ating kaldereta, pamparami din ito. Ika nga peeler sa English ang tawag doon. Cut din natin ito ng chunks. Kasi ang kaldereta, dapat chunks siya. So, eto, priniwas ko na lahat ng gulay natin, kaya okay na to. Except dun sa ating patatas na hugasan uli natin siya kasi may starchy siya na kasama. So, tanggalin natin yon. So, sunod natin yung ating bell pepper. Tanggalin lang natin yung kanyang busil at yung buto. So, pwede kayong gumamit kahit anong kulay ng bell pepper. Kaya lang, mas enticing kapag kulay red ang ating bell pepper. Kaya lang, sa Pilipinas yata, pagka red, mas mahal siya. So, ang gayat natin dito ay ganito ding in chunks siya, hindi yung pahaba. Kasi sa amin, sa kaldereta, kapag ka sinabing kaldereta siya, laging chunks ang kanyang galat. Unlike ng igado, yung ating apritada na, pahaba naman siya. So, yun ang distinction ng gayat niya. Ngayon, sunod na natin itong ating patatas. Itong patatas, magandang peeler din to. Masarap to kapag masarsa ang ating kaldereta. Ika nga, sabaw pa lang, ulam na. So, nalalapit na naman ang handaan ng ating Pasko, bagong taon. Tamang-tama itong isama nyo sa inyong mga ihahain sa hapagkainan. Meron nga po pala tayong version ng ating pork ribs caldereta. So, para sa mas masarap na recipe ng ating pork ribs caldereta, bisitahin niyo po yung aming ini-upload na video. So, at the moment, nasa 470,000 na siya views. So, salamat po sa inyong mga nagtitiwala sa amin. Okay, gayatin lang natin siya. In chunks din. Ito, babad lang natin sa tubig. Gawasan natin muna siya. So, ito na ang ating mga gulay. So, handa naman natin yung ating pickles. Itong jerkin siya. Walang tayong mga tatlo. Gayatin lang natin siya ng pahaba. Slantad siya. So, kung wala namang kayo nito, okay lang, huwag na kayong maglagay.
Okay na yung ating pickles. Ating pickles relish na pinakita ko sa inyo kanina. So, yan, simulan natin paggigisa. So, ito, paint lang tayo ng ating kawali. Itong ating magic kawali. Madami na itong binusog. Ito, lagyan lang tayo mantika natin. Ito, medyo mainit ng ating mantika. Lagyan natin sibuyas at bawang. Pagsabayin na natin siya. So once na ng kulay ang ating sibuyas at bawang, pwede natin ilagay ang ating karneng minarinade. So ito, haluin lang natin. Okay, ito. Ready na ang ating sibuyas at bawang. Bango na niya. So ilagay lang natin itong karne. So mamaya-maya natin lalagyan siya ng ating tubig. So takloban lang natin siya. So ito, check lang natin. O yan, kumatas na. So pwede natin siyang lagyan na ng ating sabaw para ating palambutin. Haluin lang muna natin siya. So lagyan natin yung ating sabaw. So habang pinapalambot natin ito, ating isang kutsa yung ating gulay. O takpan uli natin siya. Maya natin siya titimplahan. Okay, painit lang ulit tayo ng ating pan. So dito sa ating pan, meron tayong mantika dito. So painitin lang natin siya. So unahin natin sa gulay ang ating carrots. So yung kulay dito, pag isang kutsa natin, mag-i-infuse dun sa ating kaldereta. Kaya gumaganda ang kulay din niya. So sunod natin yung drain natin na patatas. Huli natin yung ating bell pepper kapag ito ay half cook na siya. Kasi madali lang naman maluto yung bell pepper natin. So this time, takluban lang muna natin siya. So check natin itong ating kaldereta. So kapag itong kuluan medium heat na lang natin siya, medium fire siya, para siya ay lumambot ng maayos. Kasi pagka mabilis ang lambot niya, hindi ma-team yung ating marination sa ating karne. So yun ang purpose. Pakluban lang ulit natin siya. So hinaan lang natin ang ating apoy. So check natin. Takluban ulit natin siya. So check ulit natin. Lagyan natin yung ating bell pepper. Makulay ang ating gulay. Ang ganda nito para sa ating kaldereta. Kaya mas pinipili ko yung ating red bell pepper. Pwede maglagay din kayo ng green bell pepper. Maganda rin siya. Fresh ang kulay niya. Pero mas attractive para sa akin ang red. So, red tayo. Labuli. So, ito. Tingnan natin siya. Nakita niyo yung burnt portion na yan. Yan nagbibigay na smoky flavor sa ating gulay. Ang sarap niya sa ating kaldereta. Ito, okay na to. Patayin lang natin at mamaya natin sa ilalawak sa ating kaldereta. So, check ulit natin siya. So, this time, lawak na natin yung ating tomato paste. Peanut butter. So may nakalimutan nga pala kanya sa ating mga ingredients kasi ito,
nasa ibang lagayan. So, ang ating lay and parent. So, kilala ito sa ating Worcestershire sauce. So, lagyan lang din natin siya. Mga 1 tablespoon. At ang ating red wine. Takpan ulit natin siya. Yung ibang pampalasa mamaya natin lalagay. So, ito, check ulit natin siya. So, tingnan natin kung malambot ng ating karne. Pili lang tayo ng malaki-laki. So, ayan. Okay na siya. So, medyo may laban pa siya. So, kapag nakukurot nyo ng karne, ibig sabihin yon, malambot na siya. Pwede nyo nang ilahok yung ibang ingredients pa. So, sa atin, medyo matigas-tigas pa siya. So, maya-maya pa natin siya. Titimplan pa ng ibang ingredients tsaka yung gulay natin. So, tatakloban lang uli natin siya. So, ito, check natin. So, this time, check ulit natin kung malambot ng ating karne. Ayan o. So, okay na. Lagyan natin yung iba natin pampalasa. Lagyan na tayo ng ating reno. So, mga 3 tablespoon. Yung ating condensed milk. So, 3 tablespoon din to. So, kasi dito ay medyo tamis-tamis na may laban. Ang ating pickles. Ito yung ating relish na pickles. So, lagyan na rin natin yung ating sipang chili powder. Yan siyang haluin. So, this time, dahil malambot na yung ating karne, lagyan natin yung ating sinangkutsang gulay. Ganda ng kulay ng ating kaldereta. So, pakuloyin lang natin siya bago natin siya tikman. Pakuloyin natin. Ito, check natin. Ganda ng kulay ng ating kaldereta. So, mahina pa rin ang ating apoy. Tinatayantang natin para lumabas yung talagang lasa ng ating karne. So, this time, tikman lang natin siya. Tama-tama ang lasa ng ating karne. Yung ating sauce. Kaya nga, sauce pala ang ulam na. So, this time, lagay natin itong ating garbanzos at garden peas. So, ilagay na rin natin itong ating ample cheese para sa ating cheesy caldereta. Ito magbibigay ng rich taste bukod dun sa ating peanut butter at sa ating condensed milk. So, kung gusto nyong balik-balikan kayo ng inyong bisita, ganito ang gawin nyo. Tsak na balik-balikan kahit di kayo makakalimutan sa inyong caldereta. So, garantisado itong ating recipe ito kasi lagi itong pinapaluto sa atin. Ito, yung una ko nga pala, siya yung napaka-picky sa pagkain Pilipino. Kasi dito na siya lumaki. So, nung natikman niya itong ating kaldereta, nagustuhan niya. Kaya sa Unilife niya, nagpapaturo siya ng pagluluto nito. So, takloban lang ulit natin siya. At in 5 minutes time, ating lalasapin na ang ating kaldereta na makeso. So, ito, check natin. Look at that sauce, oh. Sabaw pa lang ang ulam na. So, this time, okay na to. Turn off lang natin ang ating apoy. At ating husgahan ang ating kaldereta. Look at that thickness. Pork caldereta with cheese. Tayo.
Ito, sigahan natin ang ating pork caldereta with cheese. So, panalo. Pa-cheesy na. Yung ating mga ricadong nilagay, nagko-complement to each other. So, panalo. So, yung ating sabaw. Hindi ka nga, sabaw pa lang, ulam na. Napakalinamnam niya. Napaka-rich ng lasa niya. Tsak, pag natikman ito ng inyong mga kaibigan o bisita o maging kapitbahay niya, sigurado, babalik-balikan kayo. Ito, ang ating pinagmamalaking pork caldereta with cheese. So, para sa mas marami pang video ng aming DIY cooking, baking at everyday tasks dito sa Inglaterra, patuloy niyo po aming subaybayan sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. Thank you very much and God bless. Bye-bye! Kain na!